Halina't samahan natin ang mag-ama sa ospital. Papa's duty muna kasi nagwo-work pa ang mama. Ipapaschedule nga si Aya ng MRI with contrast. Ang kaso, kailangan mag-normal muna ang creatinine level niya. Napapadalas na naman ang pagsisizure ni Aya. Dinagdagan yung dose ng gamot niya kaya mas sleepy-sleepy talaga siya ngayon. Kahit saan mo ilabas yan, kahit anong ingay, talagang masarap ang tulog niyan. Eto nga kabaliktaran, pag uwi, saka nagising. Pero kahit nagigising yan, never yan nag-iyak-iyak. Nung gabi naman, napag-decide namin mag-dinner sa labas. Imimit ko yung friend ko, tsaka yung asawa niya na galing Japan. Nag-uwi na sila dito sa Philippines. Sinama ko na yung asawa ko, tsaka mga bata kasi Saturday naman, wala namang pasok yung asawa ko. Usually kasi pag may labas kaming mag-friends, ako lang talaga. Tapos iiwan ko yung bata sa asawa ko at siyang magbabantay. Araw-araw na kasi kaming magkasama sa bahay. Kuminsan pa nga kami nang nagpapalaya sa isa't isa para lang magkaroon ng social life. At after mag-ikot-ikot sa mall, nahanap ko na nga ang mga friendly ko. Yung may sombrero, mangingisda yan sa ibang bansa. Sasampa na ulit yan ng barko sa September. Eto namang isang hinag ko, yan yung friend ko na nakatira na sa Japan. Kinasal na sila nung college boyfriend niya. So ever since college, magkakakilala na talaga kami. Grabe no, hindi talaga mamalayo ng panahon. May mga pamilya na kami. Iba-iba na yung kwento ng mga buhay namin. Kulang pa nga yan, 6 kasi kami sa grupo. So ngayon, 3 muna kaming magkikita-kita. Dito kami sa Tonyang kumain. Parang yearly na lang talaga nagiging tradisyon na namin kumain sa Tonyang pag may nauwing kaibigan. Pero nung college kami, ang pinaka-tradisyon talaga namin after exams, sa Soul Garden kami kakain. Ang gagawin namin, mag-iipon-ipon na kami niyan. Pag may kinulang sa budget, pahihiramin ng isa para lang makasama. Noon naming tradisyon yun, yung kumain after exams. Na para bang pagod na pagod kaming magsipag-aral. Nakakamiss nga at kailan kaya kami makukumpletong 6 ulit na magsasamgyupsal. Isa lang ang ma-flex ko sa grupo na to. Kahit gaano kami kagipit at kahit gaano kaluwag ang isa, never kaming nag-utangan sa isa't isa. Pantay lagi ang hatian pag may ambagan. Pag may manlilibre, thank you. Never may sumbatan. Kaya siguro tumagal na din tong pagkakaibigan na to. Walang nag-FO dahil sa pera. Share-share lang ng mga trauma. At after nga kumain, eto namang baby ko ang kakain. Dahil medyo mausok pa rin dun sa kinakainan namin, naghanap ako ng pwesto dito sa Samgyupsalan. Pasara na rin kasi tong SM. Kahit saan talaga, basta breastfeeding mom, kailangan magpadede. After namin magsikain, nagkayayaan nga na pupunta muna sila dito sa bahay. Hindi na kami nakapag-video, na busy na kaming mag-usap. Mga life realizations lang, saka words of God. Yun lang naman for today. Busog ang lahat, masaya at butas ang bulsa.